former OFW ka ba? Hindi mo ba alam na may pera kayo? Meron kayong OFW funds. 20 billion yan. 20 billion yan. Tingnan mo, hindi nyo alam. Para saan po yun, Sec, yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon. Kada meron kayong contribution dyan eh. Opo. And then, yung fund na Hawak yun. ng OWA yan. Opo. And then, Ayan, pagkatulad pagka niyang, may kailangan ng mga OFW, bibigay sa kanila. Kalim- Kagaya ng mga livelihood, ganun. OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano nila. Oh, okay. Ayan. Ayan, ang galing-galing. Ayun. Dapat may mic sila. Ano? Pumunta ka doon, meron namang ano doon meron namang register doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka. Entitled ka. Wala silang... Pwede yung passport mo. Basta proof na naging OFW ka. You are entitled to a free medical service in the OFW hospital. Kita mo? Kita mo. Kasi ang dami rin lumalapit sa akin eh, mga OFW, paano ba yung sa hospitalization? Baka meron kayong kilala na, yung malasakit, wala na masyado. Pagkatapos yung GLGL, nawala na rin yung pala, kahit di kayo mangingi, may pondo pala kayo. Ayun. Diba na hindi natin alam. Pwede Ang yung galing pamilya mo. May 500. Ayun, alin? May 500 daw sila nare-receive pesos. 500 pesos. Pagbaba, binibigyan sila ng 500. Sino nagbibigay? Yung mga OFWs. Meron dyan sa kawan, yung sa pagbaba nyo, meron sila binibigyan ng financial assistance. Reintegration program nila yon. 500? Pero hindi 500 yun. Oh, tingnan mo, may kartas. Talagang Pero may matatanggap daw kayo. May 10K daw kayo. Nakakuha po kayo. OFW ka? Oo. Talaga? Hindi naman 500. Yun ang lilit naman nun. Ang laki ng kartas na invite. OFW ka pala. During the pre-pandemic, ang binibigay ni PRRD noon, mayroong $200 pagka hindi ka makauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroon 30K yun yung programa ni Senator Bongo. Ako nakatanggap ako 2 beses. Magkano tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa programa ni Senator Bongo, through PRRD, through your office, nakatanggap ako ng 60K. Tama, yun. Tapos, mayroon pang sari-sari store na programa ang OFW, 20K naman. Meron, correct. Tapos yung Eskwelahan yan. Pag grupo kayo, mga 5-10, may milyon na assistance ang OFW through your office din also. Correct yan. Tama yun. Tapos nung nagkasakit ako sa hospital, 110,000 yung bill ko sa hospital. Sabi ng sa OFW noon, piso lang na matatanggap. Sabi ko, ipapile ko lang. Natanggap ko 20K yung assistance na. Ayan, maraming kwan. Talagang si PRRD, mahal ng mga OFW, protektado ng mga OFW. Ultimo yung boss kong Indiano, humahanga kay PRRD. Tama yan. Tapos sabi niya pa nga sa akin Warren, can I borrow your president for India for 6 months? Sabi niya. Sabi ko, hindi naman pwede yan, sir. Kasi yung India is different from the Philippines, pero I salute. Mataas ang respeto nila sa mga Pilipino during the PRRD time. Tapos yung mga foreigner secretary, nasa Abu Dhabi ako nung tinransfer ako. Abu Dhabi ka pala. Okay. From Oman to Abu Dhabi, tinransfer ako ng employer ko. Galing ka rin sa Oman? Opo, for 4 years. Tapos nung sa Abu Dhabi, yung sa Oman, senior document controller yung position ko. Bali, inoperan ako ng HR coordinator sa Abu Dhabi. Naglalakad ako sa downtown, Hey, you are Filipino, sabi ng mga puti. Ayan. Ilan taon ka na OFW, kaibigan? 11 years, sir. Malaki ang pera mo dun sa OWA funds, ha? Oo, pa. Alam namin yan. Alam namin. 20 billion yan nung umalis ako. Ewan ko kung winaltas na nila. Pero 20 billion, solid yan. Malaki yan. Billion. At mataas ang moral ng mga OFW during the time. Hindi nyo sinasabi yan. Dapat sabihin nyo yan. Hindi inaapi ng mga employer na taas ang respeto nila sa mga Pilipino noon. Kung kami magsabi, siyempre pagdududahan kami. Pero Kaya kung noon, kayo mismo OFW magsabi niyan, matatanggap nila yan. Sinabi ko nung dito, yung ni PRRD,
na mataas ang respeto Diversity. ng mga employer during the time of PRRD? Alam mo, sir, napakaganda talaga nangyayari sa kapiyan sa PDP. Ito rin po talaga yung aming isa sa adikain na hindi porke na dito kami sa table na to, kami yung magsasalita. And we are here also to Ayan, listen. mabuti nagsasalita. Yung mga maliliit na tinig, gusto Mas namin maging boses. Tanong ko lang po, kasi ito ay makakatulong siguro sa mga kapwa ko din na naging OFW. OFW ka rin, kita Yes mo po. naman. I worked 2 years sa Dapat Taiwan, mayaman ka na ngayon, 6 years sa Singapore, tapos 4 years din sa Hong Kong. Pero yung years po na yon, yung mga sinasabi nila na para sa mga OFW, na pag nakauwi na makaka-avail ng mga ganitong financial na tulong, pero hindi namin yun na-avail. Bakit? Wala sir, pag pumipunta sa mga opisina, sinasabi nila na wala ng pondo, mga ganun. Anong wala? So, paano po namin yun ma-avail, sir? Eh, nag-work naman po kami ng ilang years. So, how we can avail those financial na tulong? Mag-apply kayo, Neng. Mag-apply kayo. Puntahan nyo si Attorney P.Y. Kaunan. Siyang administrator ngayon. May pagmamalasakit sa OFW yon. Oh, yun. Mag-apply kayo. May pera kayo. Alam nila yan. At alam nyo rin na may pera kayo. Oh, meron kayo nung umalis ako. 20 billion yan. 20 billion. Iba na ang may alam. Secretary, during the time ni PRRD, no, hindi ka na kailangan pupunta sa opisina na mag-email ka na lang. Oh, tama. Tama Ako yun. nakuha ko lahat yun. Tama yun. Alright, mag-react tayo dito mga kabayan dito sa mga magagandang balita, no? Itong mga revelasyon ngayon ni dating Labor Secretary Bebot Bello patungkol ito sa mga OFWs mga kabayan at maging sa mga ex-OFWs at sa kanilang mga pamilya, no? Dahil itong mga dating OFWs mga kabayan ay may makakuha or makukuhang mga financial aid, financial assistance dito po sa ating gobyerno, no, mga kabayan. So, nung bago daw umalis sa pwesto or bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte ay merong 20 billion mga kabayan, na or itong si dating Secretary Bello bago umalis sa opisina ay meron pong budget na 20 billion nang naiwan siya doon sa opisina at ito po yung mga tulong, no, or ito po yung mga funds na ipamigay naman doon sa mga contribution ng mga OFWs dito sa ating bansa pag dito na po sila manirahan, no? Mga malaking bagay ito mga kababayan kung para sa kanilang mga hanap buhay dito, no? Kasi lalo na yung mga may edad na hirap na makahanap ng trabaho rin dito sa Pilipinas or maging doon sa abroad dahil sa katandaan o kaya ay meron pong karamdaman ay hindi na po sila pwedeng mag-abroad ulit at ito po yung mga malaking bagay mga kabayan, malaking tulong na meron pa palang financial assistance na makukuha sila pag uwi nila dito sa Pilipinas. So marami pong walang alam dito or hindi alam itong mga ganitong bagay mga kababayan, no? At yung mga OFWs, lalo na yung mga matagal na mga OFWs doon sa abroad na hindi alam na may ganito palang mga tulong ang ating gobyerno. So sabi ni dating Secretary Bello ay pumunta lang doon sa mga opisina ng OWA mga kababayan, no? Or kaya doon sa Department of Migrant Workers at mag-inquire or magtanong patungkol dito at alam naman po daw ito mga kababayan ng mga tauhan doon na may ganitong klaseng tulong ang gobyerno para sa mga dating OFWs at yung mga papauwi pa lang mga kababayan or yung mga bagong uwi galing sa abroad. At isa pa mga kababayan, itong OFW hospital na ipinatayo no nung nakarang administration ng Duterte administration ay para po sa mga OFWs ito mga kabayan at sa mga pamilya, no, at maging doon sa mga ex-OFWs ex-abroad. Malaking tulong ito para sa kanilang pagpapagamot, no. Libre po lahat pala mga kababayan, yung mga OFWs at ex-OFWs kasama na ang pamilya, libre kung dito sila magpapagamot, no, sa OFW hospital na nasa Pampanga. So talagang hindi na po nila kailangang makipag sa palaran or pipila dito sa mga pampublikong hospital, no, mga kababayan. Alam natin ang hirap pumila dito sa mga pampublikong hospital para lang makatipid, no, para makalibre sa mga serbisyong medikal. Pero itong OFW hospital ay intended talaga para sa mga OFWs din at mga pamilya nila.
ay talagang malaking bagay, no? Ito mga kababayan, at sa kasawiang palad or unfortunately may umangkin daw po dito mga kababayan, no? Itong OFW hospital na nagawa nung panahon ng Duterte administration. Kaya para po sa aking opinion dito mga kababayan, no, sa panahon ni PRRD, talagang mahal na mahal niya ang mga overseas Filipino workers mga kababayan. At nakita naman din natin yan yung panahon ng pandemic, no? Nakita natin kung gaano yung kanilang response or paano yung response ng Duterte administration doon sa repatriation ng mahigit 1 milyon ng mga OFWs mga kababayan, no, na umuwi dito sa bansa. At sa panahon na yun, napakahirap bumiyahe mga kababayan dahil sa COVID-19, no? Kaya talagang yung Duterte administration talaga ay nakita natin kung gaano nila or paano nila ginawa, no? Paano nila tinugunan yung mga OFWs na pinauwi dito. At dito nga sila sa mga hotel, no? Lahat ng hotel dito sa Metro Manila, maging doon sa mga kalapit probinsya, ay doon nila i-quarantine, no? Doon na-quarantine yung mga OFWs mga kababayan. At swerte yung mga OFWs na dito po napunta sa mga 5-star hotel at sa mga 6-star hotel dito po sa ating bansang Pilipinas. So napakaswerte po nila dahil doon po sila napunta or doon sila pinag-stay, no? Pero yung iba naman ay doon naman sa mga 4-star, 3-star, 2-star at sa mga iba pang mga hotel, no, dito mga kababayan. Kung saan po kasi may bakante ay doon po nila inilagay or pinag-i-stay yung mga OFWs for quarantine mga kababayan, no? Although hindi naman po nila ginusto yan na or hindi po makapagpili sa palagay ko, no, yung mga OFW kung gusto sila sa Shangri-La, sa Okada, sa Soler, mga ganyan, wala po silang depende na lang kung saan pong may bakante. Doon po sila mga kababayan, no, pinag-i-stay dahil nga po sa mahirap po, no, nung panahon ng quarantine. Kailangan po nilang manatili doon, no, at may mga swab test pa, COVID test, mga ganyan. Sa kabuuan, nakikita naman natin na successful naman mga kababayan, no, yung pagtugon ng Duterte administration doon sa mga OFWs. At lalo na yung nag-declare si Pangulong Duterte noon na talagang total ban, no, doon sa Kuwait nung may nangyaring hindi maganda doon sa ating isang kababayan na inilagay sa freezer mga kababayan. Galit na galit po si dating Pangulong Duterte noon, no, kung matatandaan natin. Talagang nag-declare siya na total ban na doon sa Kuwait, no, or hindi na pa magpapadala ng mga OFWs doon sa bansang Kuwait na iyon. At sa mga iba pang bansa, no, dyan po sa Middle East ay galit na galit po si Pangulong Duterte na pinagmamaltrato nila yung mga Filipino overseas Filipino workers doon. Kaya nung panahon na yun talaga mga kababayan ay rumispeto na rin, no, yung mga ibang lahi dahil dito sa political will ni dating Pangulong Duterte, no. At kilala po siya, no, doon sa ibang bansa. Talagang si Pangulong Duterte, no, nagmarka doon sa kanilang mga isipan yung kaniyang style of leadership, no, mga kababayan. So ano pa masabi niyo dito sa mga revelasyon ni dating Labor Secretary Bebot Bello, no, na malaking tulong pala mga kababayan, no, may makukuha palang financial assistance yung mga dating OFWs din, no, lalo na yung mga 10 years to 20 years na mga OFWs, malaki po yung makukuha siguro nila noon mga kababayan, no, dito po sa ating gobyerno. So punta na po kayo sa mga OFWs dyan, no, na mga or datihang OFW na hindi pa alam, meron pa palang financial aid na makukuha dito sa ating gobyerno. Ayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.